Kalaunan ng gabing iyon ay natutulog si Annabelle. Ipinakita ni Edith ang kanyang mga pangitain sa kanyang panaginip tungkol sa kung paano siya pinatay ang mga nurse mula sa nakaraan. Ipinapakita ng flashback si Edith na tumatakbo mula sa mga autoridad at ang eksena kung saan siya tumalon sa bangin. Iniwan ang kanyang sanggol na stranded sa isang sanga ng puno habang nalulunod siya sa lawa. Nagsisimula ang pelikula sa isang broadcast ng radyo ng pulisya tungkol sa isang insidente ng pagbalil na nagaganap. Ang sambahayan ng Desange. Isang snowy morning, Jeffrey, ang ama ni na Victoria at Lily, binaril ang kanyang asawa at hinawakan ang kanyang mga anak na babae upang makatakas. Nagmaneho si Jeffrey sa isang mabilis na bilis sa kabila, ang kalsada ng Niebe, sa lalong madaling panahon matapos ang pag-crash ng kotse at bumagsak sa isang bangin. Ano man ang mga pinsala. At ang masamang panahon si Jeffrey at ang kanyang mga anak na babae ay patuloy na sumakay sa isang landas patungo sa isang lumang cabin sa kakahuyan. Iniwan ni Jeffrey ang kanyang anak na babae sa loob habang lumilika siya ng apoy para sa kanila, habang nagsisimula na ang panghinayang. Palakihin siya mula sa pagpatay sa kanyang asawa at tumatakbo palayo sa mga autoridad. Itinuro niya ang kanyang baril sa ang kanyang anak na babae upang wakasan ang kanilang pagdurusa. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang baso. Ngunit ang multo na kilala bilang si Mama ay umaatake sa kanya at tinanggal siya, iniwan ang dalawang batang babae. 5 taon pagkatapos, si Lucas Desange, kapatid ni Jeffrey, ay nag-upa ng dalawang mga ngaso upang hanapin ang kanyang mga nises habang naniniwala siya. Nabuhay pa sila. Matapos ang ilang pagtatangka upang mahanap ang dalawang batang babae, natitisod sila ang mga labi ng pag-crash ng kotse na ginagamit ng mga ngaso ng amoy ng kanilang aso upang mahanap ang nawawala. Mga batang babae. Sa wakas ay nakita nila ang mga ito sa cabin sa kakahuyan. Ngunit sa kanilang sorpresa, ang dalawang batang babae ay kumikilos na may mga katangian na tulad ng feral. Agad na tinawag ng mga ngaso si Lucas sa ipahayag na ang kanyang mga nises ay ligtas at tunog ngayon. 87 araw pagkatapos, pumunta sila sa institute kung saan samantala si Victoria at Lily. Doon ay nakilala nila si Dr. Dreyfus na nagmamasid sa mga batang babae habang nagpapakita sila ng mga katangiang tulad ng feral. Ipinaliwanag niya na mga batang babae ay nabubuhay bilang feral upang mabuhay, matapos silang mawala sa loob ng 5 taon. Tinanong ni Dr. Dreyfus kay Lucas kung maaari niyang ibigay ang baso kay Victoria. Tulad ng tila siya ay may isang hindi magandang paningin. Ang kanyang presensya ay nag-alarma kay Victoria at Lily habang nagtatago sila sa ilalim ng mga kama. Ngunit hiniling ni Lucas kay Victoria na kunin ang mga baso at isuot ang mga ito na sa kalaunan ay ginagawa niya, at sa gayon ang pagbuo ng koneksyon sa pagitan ng dalawa bilang si Lucas ay kahawig bilang Jeffrey. Kalaunan sa pagdinig para sa pag-ingat ng mga bata. Ipinapaliwanag ni Dr. Dreyfus na pagkatapos ng 87 araw ng pagmamasid sa mga nawalang anak, nagpapakita sila ng mga palatandaan ng isang haka na figure ng ina na umaawit. Feed at tulungan silang mabuhay sa kakahuyan sa loob ng 5 taon, tinawag nila itong Mama. Binibigyan ng diin ang doktor na may wastong pag-unlad ng pisikal at emosyonal. Si Victoria at Lily ay maaring mabuhay ng isang normal na buhay dahil naukol siya kina Lucas at Annabelle bilang kanilang tagapangalaga. Ang isa pang naghahangad na tagapag-alaga na si Miss Podolsky ang tiyahin ni Victoria at ipinaliwanag ni Lily na siya. Nais na mag-ingat sa kanila dahil si Lucas ay may mga issue sa pananalapi at maaring magkaroon ng paglaki ng problema ang mga bata. Matapos ang pagdinig, nag-aalok si Dr. Dreyfus upang magbigay ng wastong kanlungan at suporta kay Lucas kung kukuha siya ng alok. Ang doktor ay nangangati upang obserbahan sina Victoria at Lily bilang kanilang ang kaso ay nakakaengganyo. Tumatanggap sina Lucas at Annabelle dahil magbibigay ito ng tulong sa mga bata. Matapos maabot ang isang kasunduan sa pagitan ng tatlo, umalis sila at nakita nila si Miss Podolsky. Binigyan siya ng mga karapatan na bisitahin ang mga batang babae isang beses sa isang linggo habang sila ay mga kamag-anak pa rin. Nang sumunod na araw, naglilipat sina Lucas at Annabelle sa kanilang bagong tahanan. Habang si Dr. Dreyfus ay nagpapatuloy, alamin ang mga aksyon ni na Victoria at Lily sa pasilidad ng medikal. Habang naitala, Victoria nagbabahagi ng kwento na nagpapaliwanag ng kanilang relasyon sa entidad, Mama, at ano ang backstory ng Mama na iyon. Binanggit niya na ipinakita ito ni Mama sa kanya gamit ang mga pangarap. Ito ay tungkol sa isang ginang na tumatakbo malayo sa ospital na nagdadala ng kanyang sanggol habang sinusubukan ng mga autoridad na mahuli sila. Tinapakan niya ang kanyang sarili habang nakaharap siya sa isang bangin na may ilog sa ibaba. Walang ibang pagpipilian, ngunit sa tumalon habang naniniwala siya na makatipid ito sa kanila. Ngunit namatay si Mama sa halip na iwanan ang kanyang sanggol sa isang sanga. Matapos ang ilang araw ay dumating sina Victoria at Lily sa kanilang bagong tahanan. Ang dalawang kapatid ay lumibot sa bahay upang maging pamilyar sa paligid. Kalaunan ng araw na iyon, naalala ni Dr. Dreyfus ang ginang na pinag-usapan ni Victoria at sinisiyasat upang matuklasan ang pagkakakilanlan nito. Tinanong niya ang ginang sa mga archive upang makakuha ng mga ulat na may parehong kwento ni Mama. Ang ginang ay bumalik kasama ang ilang mga papel. Ngunit binabanggit na walang malinaw na mga kaso ng nakahawig ng kwento malapit sa lugar kamakailan. Ngunit mayroong isang libro na naglalaman ng talaan ng asylum ng St. Gertrude na mayroon na malapit mula noong 1878 at mayroong isang pasyente na si Edith Brennan na may parehong setup sa kwento. Nabanggit ni Victoria sa doktor. Sa gabi, si Lucas at Annabelle ay nakikipag-usap tungkol sa kung paano ang mga batang babae ay nangangailangan ng mas maraming oras upang ayusin. Nagpalitan sila ng mga skits sa silid tulugan, ngunit si Annabelle ay nag-freaks out. Tulad ng silhouette ni Mama ay nasa kanilang pintuan na nanonood sa kanila. Tumingin si Lucas sa labas ng silid at mga tseke. Ang mga batang babae kung sila ay nasaktan, isang babaeng ungol sa silid, ngunit walang sinuman sa kanilang silid. Habang sinusuri ni Lucas ang lugar upang matiyak na walang sinumang sumira sa kanilang bahay, dinala niya ang isang martilyo, ngunit siya ay pinapagana ni Mama habang tinatakot siya na humahantong kay Lucas na bumagsak mula sa pangalawang palapag. Tulad ng naranasan ni Luca ng isang pansamantalang koma, si Annabelle ang tanging nakikita na tagapag-alaga para sa ang mga bata. Ang mga kakilakilabot na pangarap at pangitain ng Mama ay nangyayari kay Annabelle. Isang araw, tumawag si Annabelle Dreyfus upang tumingin sa mga guhit sa dingding na ginawa ng mga bata dahil maaring magdala ito ng nakatagong kahulugan. At ang isang manika na gawa sa twigs ay nakakakuha ng kanyang pansin dahil maaring nakita niya ito dati. Ang doktor noon, sinusuri ang nakaraang pag-record ng Victoria sa panahon ng kanyang paunang pagsubok.
napansin niya na ang manika sa ang cabin at sa bahay ay pareho. Ang tagalihan ng manika na iyon ay walang iba kundi si Mama. Kalaunan niyan. Gabi, inilalagay ni Annabelle ang mga bata na matulog pagkatapos kumain ng hapunan. Ngunit habang sinusubukan niyang matulog, siya, naririnig ang isang tunog ng isang baluktot na ginang na naglalaro kasama ang mga bata sa kanilang silid. Sinuri niya ang silid, ngunit walang sinuman maliban sa mga bata, bagaman binabalaan siya ni Victoria na huwag buksan ang aparador, ngunit pinabanggit, nawala ito. Nang sumunod na araw ay pinaghihinalaan ni Annabelle na mayroong isang ginang na bumibisita. Sila sa lihim. Ngunit ang doktor ay tumugon sa pamamagitan ng Victoria na gumagawa ng mga baluktot na ginang na tunog, habang siya ay bubuo ng isang dissociative personality disorder bilang resulta ng pagiging nag-isa, kasama ang kanyang kapatid sa loob ng 5 taon. Mamaya sa mga archive ng aklatan, bumalik ang doktor upang mangolekta impormasyon tungkol kay Edith Brennan at binigyan siya ng isang maliit na kahon na may mga labi ng anak ni Edith. Matagal na yan doon. Sa ospital, nakakaranas si Lucas ng isang pagkabigla. Ngunit siya nakikita ang isang pangitahin tungkol kay Jeffrey na nagbabala sa kanya tungkol sa isang potensyal na panganib na haharapin ng mga bata. Hindi nagtagal. Ang mga puntos ng silweta ni Jeffrey sa kanang bahagi ng isang tulay. Nagmamadali ang doktor at nurse, ang silid upang matulungan siya sa kanyang pagkabigla. Ngunit ang pangitahin ay nawawala habang siya ay binibigyan ng lunas. Sa susunod na araw, napansin ni Annabelle si Victoria sa isang silid na nagsisikap na magbukas ng isang bote ng mga prutas. Ngunit nagbabala si Victoria. Muli siyang hindi gusto ni Mama na sila ay naging malapit sa bawat isa habang lumalaki si Mama. Nainggit kay Annabelle. Ang doorbell singsing at si Miss Podolsky ay nasa harap ng pintuan habang nagbubukas si Annabelle. Ito para sa kanya. Pinanggit ni Miss Podolsky na ito ang kanyang schedule upang alagaan ang mga bata, ngunit napansin niya na may mga bruises sa mga bata dahil sa palagay niya ay sinasaktan ni Annabelle ang mga bata. Handa na siya upang iulat si Annabelle para sa pisikal na pang-abuso at kailangan lang niyang kumuha ng litrato ng mga bruises dati. Pag-file ng isang kaso, kalaunan ng gabing iyon, bumalik si Dr. Dreyfus na may tingga tungkol sa pagkakakilanlan ni Mama. Ipinakita niya ang larawan kay Victoria, ngunit nagagalit siya at sumigaw at gumanti ang doktor sa pamamagitan ng sumisigaw habang tinatanong kung kilala niya ang tao sa larawan. Ngunit isang malaking itim na putik sa dingding na naglalabas ng mga moths ay lilitaw sa kanyang likuran. Mabilis siyang umalis dahil ayaw niyang makita ang susunod. Nilalang ito ay ilalabas. Nang sumunod na araw, na ang doktor ay pumupunta sa cabin sa kakahuyan upang mag-imbestiga kung sino si Mama at malaman kung gaano mapanganib ang nilalang na iyon. Kalaunan ng gabing iyon si Annabelle ay natutulog. Ipinakita ni Edith ang kanyang mga pangitain sa kanyang panaginip tungkol sa kung paano niya pinatay ang mga nurse mula sa nakaraan. Ipinapakita ng flashback si Edith na tumatakbo mula sa mga awtoridad at ang eksena kung saan siya tumalon. Ang bangin, iniwan ang kanyang sanggol na stranded sa isang sanga ng puno habang siya ay nalulunod sa lawa. Sa kabilang silid, naririnig ni Lily si Edith na tinawag siya sa bintana upang maglaro. Nagising si Lily Victoria, ngunit iginiit niya. Nananatili sila sa silid, ngunit si Lily ay matigas ang ulo habang mahal na mahal niya si Mama. Bumalik sa cabin, sinusuri ng doktor ang lugar habang nakakahanap siya ng mga pahiwatig na magbibigay sa kanya ng impormasyon kay Edith. Ngunit ang pader ay dumudugo ng itim na putik habang naglalabas ito ng mga moth. Naririnig niya ang mga baluktot na ungol ng babae at ang kanyang flashlight ay nagsisimula sa flicker at namatay ito sa kalaunan. Naglabas siya ng isang camera na may napakalakas na flash bilang isang ilaw na mapagkukunan. Ngunit inaatake siya ni Edith habang patuloy niyang pinipilit ang pindutan upang makuha ang imahe ni Edith. Hinawakan niya siya at hinihigop ang kanyang enerhiya at hinagupit ang kanyang mukha at sayang. Patay na ang mausisa na doktor. Kinaumagahan, sinuri ni Annabelle sina Victoria at Lily sa kanilang silid. Ngunit nagpanik siya habang napansin niya na natutulog si Lily sa ilalim ng puno. Nagmamadali siya sa labas upang makakuha ng liryo. Dahil napakalamig sa labas, pinili niya ito at pumasok sa loob upang yakapin at hawakan ang kanyang mga kamay upang magpainit sa kanya. Sa kalaunan ay itinapon ni Lily ang isang tantrum sa Annabelle, ngunit napansin niya iyon. Tinutulungan lang ni Annabelle ang kanyang temperatura. Bumaba si Victoria, ngunit kinakabahan siya habang siya alam na magagalit si Mama habang nagsiselo siya kay Annabelle na nagpapakita ng pangangalaga sa kanyang ampon, mga bata. Nang umaga ding iyon, inaayos ni Annabelle ang bintana upang ang mga bata ay hindi maaring lumabas sa labas ng paggamit ng window dahil malubas silang makakasakit. Sinabi niya sa kanila na gamitin ang hagdan sa susunod, lalo na si Lily. Gumagawa si Victoria ng agahan para sa pamilya at tumawag kay Annabelle. Iniimbak niya ang mga damit sa silid ng mga bata habang napansin niya na nagtatago si Lily sa isang kumot. Ngunit tinawag siya muli ni Victoria upang makakuha ng agahan habang siya at si Lily ay naghihintay sa kanya upang matapos. Sa pagkalito, sinusuri ni Annabelle ang gabinete sa kung anong bagay ang nagtatago sa likod ng kumot na iyon. Ngunit nakikita lamang niya ang isang itim na putik sa dingding, ngunit walang mga palatandaan ng kumot. Hiniling ni Victoria kay Annabelle na iwanan ang gabinete at kumain ng agahan sa ibaba. Habang kumakain, tinanong ni Annabelle si Victoria tungkol sa kanyang sesyon kay Dr. Dreyfus dahil pareho silang may mga pag-usap na naukol sa ang Mama entity, ngunit nag-aalangan pa rin si Victoria na ibahagi ang tungkol sa kanya. Nang maglaon, tinitingnan ni Annabelle ang natitirang mga file ng doktor sa kanilang sala. Ang mga file ay naglalaman ng mga gawa ng papel ng mga pag-record ng Victoria at ang pakikipanayam ng doktor at doon niya nakikita ang isang lumang larawan ng isang ginang. Tumawag siya pagkatapos, ang doktor, at walang sumasagot. Nagpasya siyang bisitahin ang opisina ng doktor tulad niya. Nag-aalala at mausisa sa kung sino ang babaeng iyon sa larawan. Pagdating nila sa opisina, siya ay nag-sneaks at nagnanakaw ng isang kahon ng professor na naglalaman ng impormasyon mula sa kaso ni Victoria at Lily. Mabilis silang umalis at bumalik sa bahay. Sa ospital, ang mga numero ni Lucas na kailangan niya mag-imbestiga tungkol sa kanyang nakaraang pangitain tungkol kay Jeffrey at ang landas na tinuturo niya. Tumingin siya sa mapa at larawan habang tinawag niya ang pag-upa ng kotse upang bisitahin ang Clifton Forge 9 kung saan inilarawan niya si Jeffrey at ang tulay upang mag-imbestiga. Kalaunan ng gabing iyon, bumalik sa Lucas Place. Hindi tinuklasan ni Annabelle ang kahon at mga file ng doktor sa mag-imbestiga tungkol kay Mama at kung ano ang alam ng doktor.
Binuksan niya ang laptop at pinapanood ang video. Pag-record at suriin ang mga file upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Sa isang pag-record, naririnig niya pagbabahagi ni Victoria tungkol sa kwento ni Edith at kung paano nawala ang kanyang sanggol at kung paano natagpuan ng sanggol ang mga autoridad dati. Binubuksan niya ang isa pang file na nagpapakita ng iba pang mas maliit na kahon na naglalaman ng mga labi ng patay na sanggol ni Edith. Pagkatapos ay tinawag niya si Lucas, ngunit nagpasya siyang huwag sagutin ito tulad niya. Sinisiyasat din ang isang tingga sa Clifton Forge 9. Si Annabelle ay nagsisimulang umiyak habang nadiskubre niya ang malungkot na kwento ni Edith at pagkamatay ng kanyang sanggol. Nakita siya ni Victoria at niyakap siya upang magsabi ng magandang gabi at iyon. Mahal niya siya. Ngunit habang natutulog sila, si Miss Podolsky ay nag-sneak sa loob ng kanilang bahay upang idokumento ang mga bruises ng mga bata upang ipakita sa hukom na ang mga bata ay inaabuso sa pag-ingat ni Lucas. Ngunit si Lily at nagising si Victoria upang suriin si Annabelle nang makita nila ang itim na putik sa aparador na aktibo. Nakita nila si Mama at galit na galit siya habang lumalaki siya na nagsiselos kay Annabelle. Kinagat niya si Annabelle sa likuran upang pabagalin siya at nagpasya na patayin ang iba pang panghihimasok sa bahay na kung saan ay si Miss Podolsky. Ipinakita ni Mama ang kanyang sarili bilang isang liebre upang magsimula ng isang pag-atake ng sneak at nagtataglay ng katawan ni Miss Podolsky. Nagising si Annabelle makalipas ang ilang minuto, ngunit dinukot ni Mama ang mga bata ng nakaraan bago siya magising. Pataas mabilis siyang nagmamaneho at dinala ang mga labi ng sanggol ni Mama sa bangin ng Clifton Forge 9. Sa kanyang pagpunta sa bangin ay tumawid siya sa landas kasama si Lucas habang nagmamadali silang maiwasan ang Mama mula sa pag-alis ng mga bata sa kanila. Dumating sila sa cabin at sa pagpasok nila, napansin nila iyon. Patay na si Miss Podolsky. At sa paglabas nila ng cabin, mayroon silang pagsasakatuparan na ang malapit lamang si Cliff sa cabin pagkatapos ng lahat. Sa pagtatapos ng bangin, sinubukan ni na Annabelle at Lucas makipag-ayos kay Edith bilang alam ni Annabelle ang malungkot na kwento ng kanyang pagkamatay. Ipinakita niya ang mga patay na labi ng kanyang sanggol na natatakpan sa isang tela, ngunit habang si Edith ay tatalon sa bangin, sigaw ni Lily, "Mama!" Itinapon ni Edith ang bangkay at hinawakan ng mga bata. Sina Annabelle at Lucas ay gumanti, ngunit si Edith ay paraan. Masyadong malakas para sa kanila. Nakikipag-usap si Victoria kay Edith upang gumawa ng alok. Nais niya makasama siya kung hindi niya saktan sina Annabelle at Lucas. Kinuha ni Annabelle ang pagtatapos ng damit ni Victoria, ngunit si Edith patuloy na lumalaban habang ang Annabelle ay lumalaban din. Nagtatapos ang pelikula ni Annabelle na nagpapakita ng kanyang pag-ibig patungo sa mga bata, ngunit hindi sapat upang labanan ang bono ni na Edith at Lily, tulad ng pinili ni Lily. Maging kasama si Edith hanggang sa huli. Tumalon si Edith kasama si Lily sa lawa. Pagkatapos ng kaganapang iyon, isang pag-iyak. Pamilya ni na Lucas, Annabelle, at Victoria ay nakakita ng isang pamilyar na moth na tinawag ni Victoria. Iyon ang Lirio. Nagpaalam sa amin. Salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito upang matulungan ang channel. Magandang araw. Ikaw?